Pangiti sana na lang. What is up, YouTube gang? Kamusta kayo? Kamusta kayo? Yo man, 919 subscribers na tayo mga kapatid. Padami na tayo ng padami. At dahil dyan, paper ako ng isang malupit na paper mga kapatid. Salamat sa inyo palagi. And sa vlog na to, sasagot na naman tayo ng isang comment. Actually, ilang beses na natanong sa akin yun. Galing siya kay... Ano na ang pangalan niya? Kay Sir Edward Paustino, 6788. Magkano nga ba yung housing allowance and paano mo nakuha yung wife mo? 2 days ago, busy kasi ako neto mga nagdaan, gumagawa ako ng mga designs para sa gagawin kong clothing. So, suporta kayo mga kapatid. Abangan yon. And for today, lalabas ako, mag-check ako ng mga equipment na pwedeng mabili dito sa Zagreb para dito na ako alam mo yun, gumawa, hindi na ako order sa Pilipinas. But anyways, back tayo sa topic. Magkano nga ba yung housing allowance ko and paano mo nakuha yung wife mo? Yung housing allowance sa company ko right now, wala akong housing allowance. Like, kung magkano yung offer nila, that's it. Nasa sa akin na yung kung paano ko pagkakasyahin o paano ko gagamitin. Pero the rest of the company dito, meron talagang housing allowance. Yung sa tropa ko, ang housing allowance niya is 200 euro plus 1,200 euro na sahod. So, 1,200 na sahod plus 200 euros housing allowance. Pumapalo yun ng 1,400 euros G. And then, mostly ang housing allowance dito sa mga company. Base sa mga narinig ko o mga nalaman ko, yung isang tropa ko housing allowance nila sa company nila is 100 euro lang pag nag-leave out ka. Pero may accommodation yun sila. So, may accommodation sila provided by the company pero mas pinili niyang mag-leave out. Ang allowance sa kanya is 100 euro lang. Yung isa naman na tropa ko, yung company niya walang provided na accommodation. Pero ang housing allowance na provided is 200 euro. Yung isa naman, yung company nila wala ding provided na accommodation. Ang housing allowance na binibigay sa kanila is 180 euros. So magkakaiba yun G. Tulad dun sa akin, wala akong housing allowance. So it depends sa company mo men. And another question, paano ko nga ba nakuha yung asawa ko dito? Dati may agency ako nung bago pa lang ako dito. And dun sa agency na yun, kinausap ko na baka may available jobs kayo dyan para sa mga babae. Yung asawa ko nasa Dubai. And nag-response naman sila sa akin agad. Sabi nung agency, anong klaseng work yung pwede niyang pasukan. And explain ko lang. And then yun, in-interview, nag-process ng papel. I think 2.5 months or 2 months, nakapunta na siya agad dito. Way back, like 4 years ago. Yeah. And now, hindi ko na alam kung ano yung sitwasyon. But mostly, sa mga Pilipino dito is cross-country sila. No? Galing sila sa Middle East, Qatar, Saudi, Dubai. And meron din mga galing ng Taiwan. So, based on my experience, mas maraming napapapunta dito ng mas mabilis kapag wala ka sa Pilipinas. And mostly sa mga agency dito, kumukuha sila ng employee outside the country. I mean like outside the Philippines. Kapag wala ka sa Pilipinas, mas madali yung proseso, mas mabilis ka matanggap. Kasi pag OFW ka na, it means like, for example, OFW ka na sa ibang bansa. Siguro, ito naiisip ko lang siguro naisip ng agency. Kasi kompleto ka na sa documents. Kumbaga magpapabisa ka na lang summer kung nasan ka man. Unlike kung nasa Pilipinas ka, mag-a-apply ka. Alam mo naman sa Pilipinas, napakaraming kailangan pagdaanan, daming kailangan provide na papel, ganito, ganyan. Nung nasa Qatar nga ako, pumunta ako dito, ang pinrovide ko lang, basic lang, diploma, police clearance, passport. Pabisa na ako, yun lang. Kung galing ka ng Pilipinas, bro, tangina sa damakmak na papeles yung kailangan mong i-provide man. Dadaan ka sa ilang interview. And yun lang. Sana nasagot ko yung tanong mo kapatid. Sa mga makakapanood ng mga videos ko, comment lang kayo. Any comments na pwede nyong itanong. Kahit sobrang simple man yan at sobrang hirap. Sasagutin natin yan para makatulong and makapag-share na rin tayo kung anong mga dapat nating i-share dito. Salamat lagi sa pagsama sa akin mga kapatid. 919 subscribers na tayo mga man. So solid nyo mga G. Sama kayo sa araw ko ngayong araw. Sama kayo sa araw ko ngayong araw. Astig ka. Sama kayo sa araw ko ngayon. Araw ng Thursday, 11 na January 15. Pupunta tayo dun
pupunta tayo sa bilihan ng mga gamit, kung paano gumawa ng damit, and what else. After doon, bibili ako ng sapatos. Pupunta tayo ng mall. Pupunta natin ng mall. Lock tayo sa bahay. Kasi gawa tayo ng music, G. Pero bago yun, mga G, gusto ko lang alamin. Gusto kong tanongin, kamusta kayo, mga man? Comment kayo sa akin. Goods ba kayo? Nasa man kayo? Anong bansa kayo? Saan bansa kayo nanonood? Papunta na ba kayo dito? Anong kalagayan nyo, G? Pupunta kayo dito, man. See you soon, mga kapatid. Ingat kayo. Labas ko lang. Galing ako sa printing shop. Nag-canvas ako ng gamit at printing shirt. I think mas better dito kaysa magpagawa sa Pilipinas. Ngayon, pupunta ako ng Arena Mall. May pagkita ako kay Lacolot. Sasamahan nila ako para bumili ng sapatos, G. Check tayo kung ano mabibili natin doon. Tangin, andito na pala yung tropa ko. Nakabang na sa akin, no? Pupunta na sana ako sa mall, eh. Ikaw, mall. Putang eh. Sino ng mga astig na to? Ha? Sino mga astig na to? Saan tayo? Paano ang tema natin? Ball tayo? Oo, kasi malamig. Mamahal ng equipment, no? 2,000, 3,000. Sirain ko to eh. I just wanna rewind. I haven't seen you in a long time. You got me feeling so lonely. Ay. Ganda. Paanang kalabaw to eh. Ay, ito. Kabayo. Pero na yan, gagi. Ganda ano. Meron din ano. Yun eh. Putang ina. Magkano naman? Bagay nga naman. Kano? Ayan, daming number eh. Miss. Ano ba? Pag-isi yan ay. Kaya nga eh. 222. Hindi yan. Sorry ah. Ang ganda gagi. Gusto ko rin mga ganito eh, yung terno. Yan? Eh. Sir, pili lang kayo sir. May 3, may 9, may 9, 19. May 2 euro sir. Kung gusto nyo, pet. Tres lang parang. Diba? 3 lang oh. Oh, 19 na lang man oh. Mga 19 na lang. Doon oh, sa kabila man oh. Tinago nila eh. Yun oh. Yan, dito naka-sale man oh. Lahat to naka-sale man. Ito. Ayan yung binili mo? Hindi, yung isa. Wala na eh. Yun na yung last man eh. Binili ko na. Nakuha? Yo, G, kain muna tayo mga man. Ito yung foods natin ngayon, G. Beef Rogan Josh. Tayo nyo man.
Maman Ang sa sarap nito, batat to. Bango man. Curry, ba't buhana? Tara, kain muna tayo, G. Bawasan ko lang. Huwag mo lang problema yan. Yo man, kakain kami ngayon ng KFC. Hindi kami nasatisfied dun sa una naming kinainan. Food trip ulit kami. 10 beats. Nabitin ba? Bitin man, walang lasa yung pagkain dun. Sayang, mukhang masarap pa naman. Tara, kain muna tayo, G. Pang, ano? Garlic mayo. Ano naman, satisfied tayo ngayon, di ba? Hindi talaga ako nasatisfied. Walang lasa, ano? Parang alam mo yung soft drinks na ano, sparkling lang. Oo. Walang tabang. Pag hindi po mamasa sa akin ng pagkain, mas malala kay Rodney. Hmm? Ikaw,